Okay. So purihin ng Panginoon mga kapatid sa pagtutuloy ng ating pong pag-aaral sa gabing ito regarding the Comprehensive Bible Study Series, itong The Bible Unpacked. At nandun po tayo sa ating pong lesson today regarding about faith and hope. Kung matatandaan ninyo, no, we learned last time about what yung importance ng ating pong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, at ito po'y may kinalaman sa ating pong godly living, na napaka-importante po yung pananampalataya para makapamuhay tayo ng banal at naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. At gayon din naman, napaka-importante na kapag tayo po ay namumuhay na naayon po sa ating pong pananalig at pananampalataya, ito po ay nagdudulot ng mga pagpapala sa buhay ng bawat isa. So sa gabing ito, ang ating pong aralin is all about having hope in God. No? Paano ba tayo magkakaroon ng pag-asa dulot ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? So sa gabing ito, pag-aaralan natin, saan ba natin ilalagak at paano ba tayo magkakaroon ng pag-asa? No? Saan ba ito saan ba nanggagaling yung pag-asa ng bawat isa sa atin, no? Kaya napaka-importante po na maintindihan natin yung ating lesson today, having hope in our God. Sabi po dito sa ating pong aralin on your screen, hope for a believer involves an assurance of their future based on the truth of God's promises rather than merely being an unfounded optimism. Pag sinabi nating hope mga kapatid or yung pag-asa na dulot ng Panginoon sa buhay natin, it is not a wishful thinking, no? Yung parang inaasam lang natin. But then when we talk about hope, no, when it comes to our lives as believers in the Lord, sabi dito, hope for believer involves an assurance of their future. So, dito natin makikita na bakit tayo mayroong pag-asa is because nagbibigay ito sa atin ng kasiguraduhan. Meron tayong assurance, hindi lamang po sa lahat ng bagay, kundi pati na rin sa mga ating kinabukasan, no? At ito hindi nakabase daw po itong assurance na ito ng ating future, assurance ng lahat ng mga bagay patungkol sa ating buhay na naayon po sa kalooban ng Panginoon at mga salita ng ating Diyos. Ito'y nakabase sa katotohanan ng kanyang mga pangako. Kaya nga sabi dito, it is based on the truth of God's promises. Kaya napaka-importante na yung pag-asa natin ay nakasalalay at nakabase po sa mga dakilang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, no, sa pang-araw-araw nating buhay, bilang mga mananampalataya at tagapagsunod ng ating Panginoon, kaya tayo nagkakaroon lagi ng pag-asa is because doon natin pinanghahawakan lagi yung mga salita ng ating Panginoon at doon natin pinanghahawakan yung mga pangako ng Diyos dulot ng kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. At yung mga pangako na yan ng ating Panginoon ay katotohanan. At yung katotohanan na yan, dulot ng mga pangako ng ating Panginoon ay ang nagdudulot sa atin ng kung paano tayo hindi lang ito nagdadala sa atin upang patuloy na magkaroon ng pananalig sa ating Panginoon, kundi ito ang nagbibigay sa atin para magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Alam natin mga kapatid na sa ating buong buhay, no, patuloy tayong dumadanas sa mga pagsubok, mga paghihirap sa ating pong pang-araw-araw na buhay, no? Kung kaya kahit ganun yung ating nararanasan at dinadanas sa araw-araw, nagpapatuloy tayo. Bakit tayo nagpapatuloy? Ano yung nagdadala sa atin upang hindi tumigil at hindi huminto at mawala ng pag-asa? I believe it is because of our hope in our Lord. No? Ito'y nakabase lagi sa mga dakilang pangako ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo tumitigil. No? Ito'y nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng lahat ng mga bagay na ipinangako ng Panginoon Diyos ay magaganap dahil tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi siya unfounded optimism. No, ang isang tao na kahit optimist siya o magkaroon siya ng optimism sa kanyang buhay, no, yung para bang hindi pwedeng laging positive lang tayo o optimist tayo sa lahat ng bagay eh. Kasi kahit maging positive tayo sa lahat ng bagay, yung positive ang thinking natin at maging optimist tayo, hindi po yun sapat yun
upang dalhin tayo na hindi tayo mawalan ng pag-asa sa ating buhay. May mga tao na positive thinking, may mga optimist sila sa lahat ng bagay, pero pag dumating yung mga problema, yung mga challenges sa buhay nila, nawawalan sila ng pag-asa. It's because I believe yung optimism natin, or to be optimist or to be positive in our thinking, is not enough para magkaroon tayo ng kasiguraduhan, mga kapatid, sa lahat ng bagay upang magpatuloy sa lahat ng mga bagay na tinawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng pag-asa, at ang pag-asa na yan ay nasa ating Panginoon. Kaya we need to have hope in God. Alam natin, mga kapatid, maraming pong mga bagay na pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa. Itong mundong ito, pwede tayong bigyan ng pag-asa, no? Yung lahat ng ang mga meron tayo can become a hope for us, no? Yung lahat ng mga bagay na meron tayo, no? Ito'y pwedeng maging hope ng ating buhay. But I believe the real hope that we need to have in our lives, it should be hope in our Lord. Okay? Kaya nga buhay na pag-asa, yung ang dulot ng Diyos sa buhay natin, no? Kaya napaka-importante yung pag-asa na yan, dulot ng kanyang mga salita. Now, unang-una, saan ba tayo huhugot ng pag-asa? Saan ba tayo kukuha ng pag-asa sa ating buhay? Unang-una, the first and foremost na ibinigay sa ating pong lesson today is that we need to put our hope in God and in Jesus Christ. Yan po yung number one, no? Diyan tayo huhugot ng pag-asa natin dahil ang pag-asa ay galing sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante that we need to put our hope in our God and in our Lord Jesus Christ. Okay, sabi po sa Psalm 131 verse 3, O Israel, hope in the Lord now and forevermore. Hindi lang po pangsang ngayon na tayo po ay may pag-asa. But I believe when we put our hope in our God, it is now and forevermore. Bakit forevermore? Bakit hindi pang kasalukuyan lamang o panandalian lamang yung pag-asa na dulot ng Panginoon? Kung tayo po ay ilalagak natin, ibibigay natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon, alam natin, mga kapatid, yung hope na yan in God and in our Lord Jesus Christ is now not only for now, hindi lang pang sa kasalukuyan, kundi panghabang buhay. Ibig sabihin, mararanasan natin yung pag-asa na yan na dulot ng ating Panginoon dahil ang Diyos natin ay tapat. Hindi siya yung nagpabago. Siya yung Diyos ng pag-asa noon. Siya ay Diyos ng pag-asa ngayon. Siya ay Diyos ng pag-asa magpakailanman. Okay, forevermore. No? Kaya nga, dito makikita natin sa Old Testament, yan yung ipinapahayag, no, ng mga manunulat ng lumang tipan, ipinapahayag niya sa mga bayang Israel na dapat daw ang kanilang pag-asa ay nakalagak sa kanilang Panginoong Diyos ngayon at magpakailanman. Now, ano naman ang sinasabi sa lumang tipan? I believe it is the same thing. Kung yun ang ipinapahayag ng salita ng Panginoon, that we need to put our hope in God, the same thing also that we can see in the New Testament. Si Paul, nung sinulat niya itong Ephesians sa mga mananampalataya sa Epeso, sinabi niya sa Kabanata 1 sa mga talata 12, sabi niya, Let us then, who were the first to hope in Christ, praise God's glory. So, sa ating pong buhay, mga kapatid, when we talk about our lives as believers in the Lord, no, sinasabi dito ni Paul yung katotohanan that we are the one who had put our hope, we are the one who have put first our hope in our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, sa ating pong buhay, bilang mananampalataya, ang unang susi na nagsisilbing pag-asa ng ating buhay ay kapag ang pag-asa na yon ay nasa ating Panginoong Hesukristo. No, it is sabi nga ni Paul dito, no, let us then, sabi doon, who were the first to hope in Christ, praise God's glory. Alam natin, mga kapatid, no, when we put our hope in our Lord, ang sabi dito ni Paul, it gives glory to our God. No, sabi doon, praise God's glory. So, nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon Diyos kapag yung ating pag-asa ay nakasalalay at inilalagak natin sa ating Panginoon Diyos.
At alam natin mga kapatid that it is important for us to put first our hope in Christ, no? Yun yung una na bago pa man na magkaroon tayo dito, pag-aaralan natin yung iba't ibang mga bagay kung saan natin ilalagak yung ating pong pag-asa, but bukod doon sa mga bagay na pag-aaralan natin tonight, no? Yung mga God's promises, yung care ni Lord, bukod doon sa mga yon, ang una and foremost na dapat where we need to put our hope is that we need to put our hope in the Lord Jesus Christ. Because it gives glory to the Lord kapag ganun ang ginagawa natin. We are able to praise God, no? And give glory to the Lord kapag tayo namumuhay na punong-puno ng pag-asa at ang pag-asa na yan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin sa buong Biblia, sa buong kasulatan, no, banal na kasulatan, makikita natin both sa Old Testament as sa New Testament ay iisa ang ipinapahayag ng mga salita ng ating Panginoon, and that is to put our hope in God and in our Lord Jesus Christ. No, doon natin makikita yon. So the first and foremost that we need to put our hope in is in our Lord and in our God. No, doon natin makikita yan. Yan yung first and foremost that we need to put our hope into. We have to put our hope in God and in our Lord Jesus Christ. So bukod doon sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, dito natin makikita that we need also to put our hope not only on our God and on our Lord Jesus Christ, but we need also to put our hope in God's promises. Kaya nga doon natin makita kanina, no, that it is based on the truth of God's promises. Bakit tayo may kasiguraduhan na meron tayong future, meron tayong mga inheritance, bakit meron tayong mga bagay na pinanghahawakan, bagamat wala pa itong sa ngayon, pero pinanghahawakan natin yan na may pananalig at pananampalataya is because yung mga yon ay dulot ng pag-asa na nakasalalay daw sa katotohanan ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya when we put our hope in God, we need to put our hope in His promises. Dahil kung tapat ang Diyos, tapat din siya sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Kaya kung nakasalalay yung pag-asa natin sa ating Panginoon Diyos, doon din natin makikita na kasalalay din yung pag-asa natin sa kanyang mga dakilang mga pangako. At yun yung nagdudulot sa atin ng pag-asa sa ating pang-araw-araw na buhay kapag tayo po pinanghahawakan natin yung mga salita ng ating Panginoon. Kaya napakaganda na lumalalim tayo mga kapatid. Yung lumalawak yung ating kaalaman. At ito'y nagpapatibay palalo sa ating pananalig, pananampalataya, kasi kapag lumalawak tayo sa ating kaalaman sa Panginoon Diyos at lumalalim ang ating ang pananalig, ang ating pananampalataya, ito'y magdudulot sa atin ng pag-asa. No? Kaya makikita natin yung kahalagahan ng pag-asa natin dulot ng mga pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 119 verse 114 tsaka sa 147, itong psalmist nung sinusulat niya ito patungkol sa ating Panginoon Diyos. Sabi niya, "You are my defender and my protector." Isa sa mga katotohanan na ipinapahayag nitong Psalm 119 verse 114 is that may katotohanan, bakit ba tayo may pag-asa sa ating Panginoon? Ano yung nagdudulot ng pag-asa sa atin? Sabi ng psalmist, because God is our defender. He is our protector. No? Ibig sabihin dito, makikita natin, hindi lang na nandun yung pag-asa natin sa ating Panginoon Diyos dahil siya yung nagdidepend sa atin, siya yung nagpo-protect sa atin, mga kapatid. But then, being our defender and our protector, that's why sabi dito ng psalmist, I put my hope in your promises. So when we come to see here, dito natin makikita no na sinasabi nung writer ng psalmist sa Psalm 119 that not only God is our defender and our protector, but we put our hope in His promises. Kaya sabi nung psalmist, I put my hope in your promise.
And then sa verse 147, the same Psalm 119, ang sabi doon, before sunrise, I call to you for help. I place my hope in your promises. So hindi lang po makikita dito natin yung how, sabi dito kung paano nananalangin itong psalmist na ito, no? Na before sunrise, no, bago pa man na sumikat daw ang araw, itong psalmist o yung writer ng psalmist, nandun na yung he is already calling for help in our God. And for that, sabi doon natin makikita that he's placing his hope in the wonderful promises of our God. No? Bago pa man may mga bagay tayong gawin sa buong maghapon ng ating buhay, napaka-importante mga kapatid na sa umpisa pa lang ng araw, no, bago tayo gawin yung mga bagay na dapat nating gawin, napaka-importante na hilingin na natin yung pagpapala ng Panginoon. Hilingin na natin ang tulong ng Diyos sa lahat ng mga gagawin natin, no? At ilagak natin yung pag-asa ng ating buhay sa kanyang mga pangako dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Dahil alam natin mga kapatid, dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na bagamat yung mga pang-araw-araw nating buhay hindi po madali mga kapatid, no? May mga bagay na pinagdadaanan tayo, lalo na po kayo bilang mga kapatid natin dyan sa Jordan, no? Alam natin mga kapatid na hindi po madali yung inyong mga gawain, inyong mga hanap buhay. But then, alam naman din natin mga kapatid na hindi kayo nag-iisa. Nandun yung pagtulong ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, nandun yung pag-asa na buhay na dulot ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dulot ng kanyang mga pangako at kanyang mga salita. Kaya napakaganda yung lumalago tayo sa ating pong mga sa salita ng ating Panginoon. Kasi paano natin malalaman yung mga pangako ng ating Panginoon Diyos na magdudulot sa atin ng pag-asa kung hindi tayo nagsasaliksik sa araw-araw ng kanyang mga salita, kung hindi tayo patuloy na nag-gather para mag-aral ng mga salita ng ating Panginoon. Kapag tayo nag-aaral, doon natin nakikita, doon natin nalalaman yung mga pangako ng Diyos. At yung mga pangako na yan ang nagsisilbing buhay na pag-asa na dulot ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. At alam ng Panginoon na napakalaking dulot dito sa buhay natin mga kapatid. No? Bagamat sabi nga natin, yung mga hope natin, hinihintay pa natin. No? Para bang hindi pa ito nakamtan na natin. May mga bagay na nakamtan na tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon, pero yung mga ibang pangako ng Diyos ay ito po ay makakamtan pa lang natin, no? Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napaka-importante na nandun yung pag-asa natin kasi posible na pwede tayong tumigil, pwede tayong mapagod at mawala ng gana. Kaya napaka-importante na yung pag-asa natin ay buhay na buhay, no? At ito'y dulot ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. So una, put your hope in God and Jesus Christ. Second, put your hope in His words and His promises. Third thing, where do we set our hope? Sabi dito, set your hope on God's timely care. When we talk about timely care, no? Alam natin mga kapatid, yung time ni Lord, no? Alam niya kung kailan siya magbibigay pagpapala, no? Yung may mga oras nga na parang alam na hindi natin alam ang gawin. May mga oras na parang naguguluhan tayo, pero very timing yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya doon tayo namamangha, no? At sometimes yun yung nagbibigay pag-asa sa atin because yung ating pag-asa ay nakasalalay dun sa timely care ng ating Panginoon Diyos, no? Kaya nga may mga sandali na namamangha tayo kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin akalain na, na sa mga oras na yon na naguguluhan tayo, nawawala ng pag-asa, doon po kumikilos ang ating Panginoon, no? Yung kanyang mga doon niya pinapakita yung kanyang pag-aaruga, yung pagkikenya sa bawat isa sa atin. At yun yung nagdudulot sa atin ng pag-asa sa ating buhay. Na kapag tayo natatapat ng mga challenges sa ating buhay, nandun yung timely care ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya hindi tayo natatakot dumaan sa mga pagsubok, hindi tayo
naaantig sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa araw-araw kasi meron tayong hope na bagamat meron tayong mga pinagdadaanan na ganon dahil sabi dito hindi mapapagkatiwalaan natin ang pag-asa na dulot ng Diyos because of His timely care sa buhay natin. No? Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians 1 verse 10, okay? Nung siya'y nagsasalita pa sa patungkol sa ating Panginoon Diyos, sabi niya, He deliver us from such a deadly peril and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will deliver us again. So dito natin makikita kung paano hindi lang nagtitiwala si Paul sa ating Panginoon Diyos, kundi ipinapahayag niya yung kanyang pag-asa dulot ng Panginoon Diyos because He is the God who delivers. No? Kaya nga sabi nga natin kanina doon sa Psalm 119, He is my defender and my protector. Ano man yung mga magaganap sa ating buhay, God will always defend, God will always protect, no? And God will always deliver. Kaya nga sa buhay ni Paul, makikita natin matindi yung pinagdaanan ni Paul, no? Nung naging tapat siya sa ating Panginoon Diyos sa pagtawag sa Kanya ng ating Panginoon upang ibahagi ang Ebanghelyo sa mga Gentile believers, alam natin hindi ganun kadali yung pinagdaanan ni Paul. May mga sandali na siya po ay nire-revile, na persecute, may mga sandali, mga kapatid, na siya'y dinadala sa piitan. No? But then, makikita natin dito, yung testimony ni Paul dito sa 2 Corinthians 1:10, that he is always testifying, lagi niyang ipinapahayag na laging nandun yung deliverance ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, He delivered us from such a deadly peril and He will deliver us. Nandun yung kasiguraduhan niya na kahit anong mangyari sa kanyang buhay, ipinapahayag ni Paul that God will continue to deliver him. Okay, kaya nga sabi niya dito, on Him we have set our hope that He will deliver us again. So, nandun yung laging timely care ng Panginoon when it comes to His deliverance. Na ganun kasigurado si Paul na kasi doon niya inilalagak yung kanyang pag-asa sa deliverance ng ating Panginoon na kahit anong mangyari sa kanya, nandun that God will always deliver him. So, kapag ganoon yung ating attitude, no, kahit ano yung mangyari sa buhay natin, nandun pa rin yung hope natin that God will deliver us. Kung naranasan natin ng Panginoon yung deliverance niya noon, ngayon, mararanasan natin lagi yung deliverance na yan forevermore, no? Panghabang buhay. Kasi alam natin mga kapatid that God will always deliver us and that is His promise, no? Hindi niya tayo pababayaan o iiwan, pero nandun lagi yung presensya ng ating Panginoon that is always ready to deliver us, no? Again and again. Laging nilagay dito ni Paul yung again, no? Binigyan niyang diin na lagi. Hindi siya yung tumitigil pagdating sa deliverance ng ating Panginoon. That we need to set our hope on God and believe that He will always deliver us again and again, no? Walang patid na deliverance ang dulot ng ating Panginoon. Kaya nga doon natin makikita na kaya nagkakaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 naman, dito Paul tinuturuan niya o ini-instruct niya si Timothy pagdating sa pagtuturo sa mananampalataya. Ang sabi niya kay Timothy dito sa chapter 6 verse 17, command those who are rich in the things of this life, sabi niyon, not to be proud, but to place their hope not in such uncertain thing as riches, but in God who generously give us everything for our enjoyment. So dito, tinuturuan ni Paul si Timothy na ibahagi daw ito sa mga mananampalataya. Noong mga panahon na yon, na i-command daw those, no, magbigay daw siya ng commandment sa mga sa those who are rich in things in this life not to be proud. Kasi maraming beses mga kapatid kapag meron tayong mga iba't ibang bagay sa buhay natin, when we are so rich in things in this life, yung mga material na bagay, may mga bagay na may lahat ng bagay na kailangan natin meron tayo, sometimes it makes us to be proud, no?
Nandun yung nagkakaroon tayo ng pride sa ating buhay. We always become proud of many things that we have in our lives. Kaya nga sabi ni Paul dito, i-command daw ni Timothy yung mga mananampalataya who are rich in many things, not to be proud of all these things. But instead of putting their hope on those things, kaya nga sabi ko nga kanina, no, kapag meron tayong mga maraming bagay sa buhay natin, no, your job can become a hope to you. No, yung pera mo, yung lahat ng meron ka can become a hope unto us. But then sabi dito ni Paul, we don't need to put our hope on these things, but place our hope on God who generously give us everything for our enjoyment. Kasi napaka-importante mga kapatid ng ating pong pag-asa, hindi yan nakasalalay sa mga trabaho ninyo. Paano kung wala na tayong trabaho? So wala na tayong pag-asa. Paano kung wala ka ng pera, kung yung doon mo na inilalagak yung pag-asa mo sa buhay mo? Paano kung nawalan ka ng pera? So ibig sabihin wala ka ng pag-asa din. Sometimes ang pag-asa natin ay nasa tao. Paano kapag namatay na yung taong yon? Asan na yung pag-asa mo? So we need to put our hope. Yes, maraming bagay na idinulot ng Diyos sa buhay natin ay a way of blessing us. But then, let us not always forget, mga kapatid, na yung mga blessings na yan ng Panginoon, hindi dapat doon nakasalalay ang pag-asa natin. But the God who gives us those blessings. So, dito, sinasabi ni Paul dito, but to place their hope not on such uncertain thing as riches. So, tinuturing ni Paul dito ng salita ng Panginoon na mga riches in this world are uncertain thing. No, walang kasiguraduhan yan. Pwedeng mawala, pwedeng manakaw, sa isang igla, pwedeng mawala lahat yan. No, doon natin makita walang kasiguraduhan yung mga bagay na yan. Kaya sabi nga ni Paul, do not place your hope on those things, those uncertain things, particularly yung mga riches daw. But bagko sabi doon, but put your hope in God. No, kaya nga yun yung first and foremost, sabi nga natin kanina, put your hope. That should be our first thing, no, that we need to put first our hope in our God. Bakit? Because sabi ni Paul, who generously gives us everything for our enjoyment. Saan ba galing lahat yung meron ka? Yung kayamanan mo, yung trabaho mo, yung pera mo, di ba galing yan sa Panginoon? Kaya sa Panginoon ka magtiwala, sa Panginoon ka magkaroon ka ng pag-asa sa Panginoon Diyos. Kasi lahat ng meron yan, na meron tayo, ay galing sa Panginoon. Because it is God who generously give. No? He is so generous to give us everything for our enjoyment. Gusto ng Panginoon na masihan tayo sa ating buhay, but then let us not always be forget, no? Kapag, yes, when we are blessed by the Lord, nagkaroon tayo ng maraming bagay for our enjoyment, let us not forget not to put our hope on them, no? Lahat ng mga bagay na yan na ibinigay sa atin ng Panginoon generously, but always put your hope in our God alone, no? In our Lord Jesus Christ alone. Kaya napaka-importante na we need to set our hope not only on God, not only on the promises of the Lord, not only sa lahat-lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Okay? Na iset natin yung hope natin sa deliverance ni Lord, sa care niya, sa pagmamahal niya sa atin. Ganyan din naman, higit sa lahat, sa mga biyaya at pagpapala na dulot ng Panginoon sa buhay natin. No? Huwag nating kaligtaan na ang Diyos ang nagdulot sa atin ng lahat ng bagay na meron tayo. Kaya sa Diyos lang dapat tayo merong pag-asa, hindi sa lahat sa mga bagay na ibinibigay niya sa atin. Okay? Now, set your hope on Jesus Christ's return and what will follow. Alam natin mga kapatid, no? Our hope is a living hope. At yung living hope na yan ay dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Nakasalalay po yan hindi lang sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo, kundi sa kanyang pagbalik na muli. Kaya isineset daw natin yung ating hope sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa eh. Kasi maraming beses tinatanong natin ang ating buhay, no?
Tinatanong natin ang ating Panginoon Diyos, Lord, hanggang kailan kami magtitiis bilang iyong mga anak? Hanggang kailan kami magtatrabaho sa Jordan? Kailan po mangyayari na magkakasama-sama na kami ng aming mga pamilya, na Panginoon? No, kailan matatapos yung paghihirap, Ama? Kailan matatapos na wala ng kamatayan? Kailan matatapos na hindi na po magkakaroon ng mga sakit, no, may mga karamdaman? So sometimes this is our question to our Lord. Then I believe the answer to this or all of these things, mga kapatid, is when Jesus Christ will return. Kasi sabi po sa Book of Revelation that at the coming of the Lord, there will be no more tears. Di ba? Sabi doon, there will be no more death. There will be no more sickness, no? Lahat ng mga dinadanas natin ngayon, it will not be there anymore at the coming of the Lord, no? At napaka-importante, hindi na natin dadanasin yung mga paghihirap, yung mga temptation, no? Because once and for all, God will, sabi nga natin, will complete, no, yung lahat ng mga bagay. Kaya napaka-importante po yung hope natin sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi nga, kaya nga sabi natin, Maranatha Lord, no? Pag sinabi nating Maranatha, we are praying and we are saying to the Lord, Lord, come. No? Yung parang hinihintay na natin yung pagdating ng Panginoon kasi yun yung buhay na pag-asa na dulot ni Jesus sa buhay natin. At yung lahat ng mga bagay na darating pa, yung what will follow. Sabi ni Paul sa Titus 2 verse 13, at the same time, we can expect what we hope for, the appearance of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So dito natin makikita, no, na yung ating pag-asa ay nakasalalay, it is set on the appearing of the glory of our great and Savior, Jesus Christ. Sa natin makikita isang verse, mga kapatid, na tinuturing na Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. Iyan po sa Titus 2:13. Mapapansin ninyo that the appearance of the glory of our great God and Savior. So Jesus Christ is not only a Savior but He is our great God. So doon natin makikita na ang Panginoon sa Kristo tinuturing din, no, sa salita ng Panginoon, at ito ay nagbibigay katotohanan that He is indeed God Himself, no? That at the appearing of the glory of our great God, who is our Savior, who is Jesus Christ. So ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa kapag yung pagdating na muli ng ating Panginoon, when the Lord Jesus Christ will appear in His glory. No, yun yung nagbibigay pag-asa sa ating buhay, na yung mga bagay na hindi pa natin tinatamasa, mga kapatid, sa ngayon bilang pangako ng ating Panginoon, yun ay tutuparin ng ating Panginoon Diyos sa pagdating na muli ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sabi po sa 1 Peter 1:13, therefore get your minds ready for action by being fully sober, and set your hope completely on the grace that will be brought to you when Jesus Christ will be revealed. So, alam natin dito, mga kapatid, sabi ni Peter, no, na there is grace that will be brought unto us unto when Jesus Christ will be revealed. At kailan marireveal si Lord? On the second coming of the Lord Jesus Christ. At the second coming, there will be grace that will be brought unto us. Yun yung pinapahayag ni Peter. No, kaya nga dapat, sabi doon, dahil meron tayong pag-asa na gano'n, get your minds ready for action. No, hindi tayo papatay-patay, mga kapatid. No, ibig sabihin, habang hinihintay natin yung grace na yan, na i-reveal para sa atin pagdating ni Jesus, kapag siya'y na-reveal, ayaw natin na hindi tayo mapasama doon. Ayaw natin na hindi tayo maging part noong grace na yan ay dudulot ng ating Panginoon. Kaya sa ngayon pa lang, dahil hihintay natin yon, dapat handa tayo sa lahat ng mga bagay. We need to be ready, sabi doon. Get your minds ready for action. No, by being fully sober, hindi tayo magpapa-apekto, no, na hindi tayo magpapa-impluwensya sa lahat ng mga bagay na parang pumipigil sa atin para huminto, mawalan ng gana. Kasi bakit?
Hindi tayo dapat gano'n kasi meron tayong hinihintay na pag-asa at ayaw natin na hindi tayo makasama doon. Kaya yung lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, wag ninyong hayaan na ito'y pumigil sa atin, mga kapatid. Sa mga bagay na mangyayari, idudulot ng Panginoon pagdating ni Jesus kapag siya po ay na-reveal. No? There will be grace that is awaiting for all of us that will be brought to us by our Lord Jesus Christ. Kaya nga dapat maging steadfast tayo, no, maging ready for action, maging vigilant, maging watchful in prayer, no? Magpatatag palalo mga kapatid para hindi tayo hindi tayo parang ma-fall away dun sa mga pag-asa na yan na hinihintay natin. Kasi it is possible for us mga kapatid na tumigil. It is possible for us na hindi na magpatuloy sa lahat ng mga ginagawa natin ngayon. No, kaya wag nating hayaan. That's a time that we need to patiently endure yung lahat ng mga pinagdadaanan natin para ito'y magdulot sa atin ng patuloy na pag-asa upang patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, lalo na higit sa lahat sa mga bagay na idudulot niya sa atin pagdating sa pagpapahayag ng pagdating na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Now, sabi dito, reasons to have hope. Bakit ba tayo nagkakaroon ng pag-asa sa ating Panginoon? Reasons to have hope in God is because of His love and faithfulness. Kaya tayo may pag-asa is because yung pagmamahal ng ating Panginoon at yung kanyang katapatan sa ating mga buhay. Yan yung dahilan bakit we are having hope in our God. No? Because of God's love and because of His faithfulness. Ito yung Lamentation 3:21 to 23, di ba? Very important itong passage na ito sa buhay natin, mga kapatid. Sabi po dito ni Jeremiah sa Lamentation, "But this I call to mind and therefore I have hope." No? Sabi doon, he always reminding himself, no? Sa this I call to mind, no? Parang lagi niyang nire-remind yung kanyang sarili. Kaya nga, kaya yun yung pag-asa niya at ano yung nire-remind niya sa sarili niya na nagsisilbing pag-asa sa kanya. Sabi po sa verse 22, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Kagaya ni Jeremiah, yan din ang i-call natin sa ating mga pag-iisip. Yan yung lagi ang i-remind ninyo, mga kapatid, ang inyong mga sarili upang para magpatuloy tayo magkaroon ng pag-asa. Kasi diyan nakasalalay yung pag-asa natin kapag iyan ay lagi nating inilalagay sa ating isipan, kapag ating ipinapaalala natin ng ating mga sarili niyan. At ano yun? Yung steadfast love of the Lord at yung kanyang mercy na nagdudulot ito kaya napakadakila ng katapatan ng ating Panginoon. Kasi bakit dakila ang katapatan ng Diyos? It's because His love never ceases and His mercy never come to an end. Ganong katindi yung faithfulness ng ating Panginoon, and because God is faithful, kaya tayo nagkakaroon ng pag-asa. It is based upon the faithfulness of our God and because of His love that endures forever, love that never fails, love that never ceases. Hindi tumitigil. Kaya nga steadfast siya. Nagpapatuloy yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi sa tumitigil. Kaya nga dahil ang pagmamahal ng Diyos hindi tumitigil, no? At it never fails, mga kapatid. Walang patid na pagmamahal ng Diyos. Kaya ito'y nagdudulot sa atin ng pag-asa dahil yung pag-ibig ng Panginoon ang nagsusustain sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Yung pagmamahal ng Diyos ang umaabot sa atin lagi, no? Kaya and that love never ceases. Hindi walang patid yung pagmamahal na yan. Hindi lang yung pagmamahal ng Panginoon, but also yung kanyang habag at awa. Come to think of this, no, kahit tayo mga kapatid, nagkukulang tayo sa araw-araw, no? But then meron kinabukasan na pwede tayong uling mag-umpisa na muli. Bagamat ano nangyari sa buhay mo ngayon, sometimes, no, yung meron kang nagawang bagay na hindi maganda sa Panginoon, but ang maganda naman doon, kapag tayo humingi ng tawad, when we confess our sins, no, pinapatawad tayo ng Panginoon,
And I believe God is opening another mercy in our lives. Kasi yung mercy ni Lord never ends, no? They are new every morning. Kaya lagi tayong may pag-asa na kahit nakagkasala tayo ngayon, merong kinabukasan, may panibagong pag-asa na dulot ng Panginoon. Kasi yung kanyang love ay walang patid, yung kanyang mercy hindi tumitigil. Bawat araw, sabi doon, nandun lagi yung habag at awa ng Diyos sa buhay natin. Kaya ipinapayag natin na napakadakila ang katapatan ng ating Panginoon Diyos. At ang katapatan na yan, na dulot ng kanyang pagmamahal, ng kanyang habag at awa ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya yun yung reason why we are putting our hope in God. And because of His love and faithfulness. And also, sabi dito, and the deeds of God, our Savior. Lahat ng kanyang mga ginagawa, no? Hindi lang yung pagmamahal niya, yung kanyang katapatan, but then reason to have hope is because of the deeds that God is doing in our lives, no? Sabi ni Jeremiah, no, sa Jeremiah 14:8a hanggang sa verse 22, no, you are Israel's only hope. You are the one who saves us from disaster. Ipinapahayag dito ni Jeremiah sa Panginoon Diyos na ang Panginoon Diyos lang daw ang pag-asa ng bayan ng Israel. Siya daw ang, sabi doon, ang sumasagip sa kanila from disaster. At doon natin makikita, no, na dito natin makikita na kung paano ang pag-asa ng bayang Israel ay nasa Panginoon Diyos is because God is saving them always from disaster. No? Nakita rin natin kanina that He will always deliver. No? Sa pinapahayag ni Paul that God will always deliver him again and again because that's the reality and the truth when it comes to God, that He will always save us from disaster. Sa verse 22, sabi doon, none of the idols of the nation can send rain. The sky by itself cannot make showers fall. We had put our hope in you, O Lord our God, because you are the one who does these things. So dito, makikita natin dalawang bagay bakit inilalagak ng bayan ng Israel, particularly si Jeremiah, yung kanilang pag-asa sa Panginoon Diyos. Una is because it is God who saves. It is God. And then pangalawa is because it is God who is doing all these things. Yung lahat ng mga bagay, yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng bayan ng Israel, ito'y gawa daw ng ating Panginoon. So, ang sinasabi nito, kung i-apply natin yan sa ating buhay mga kapatid, bakit tayo nagkakaroon ng, bakit ang ating pag-asa ay sa Panginoon Diyos is because nararanasan natin lagi yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung paano niya tayo sinasagip sa lahat ng mga kapahamakan, no, sa mga disaster, sa mga danger, no, nakikita natin 'yan. At higit sa lahat, makita natin dito, kagaya ni sinasabi ni Jeremiah, we put our hope in you, O Lord our God, because you are the one who does these things. Yung lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, ito daw ay gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. God's deeds in saving us, in providing for us, give reason to place our hope in Him. Dahil may mga ginagawa ang Diyos upang sagipin tayo at may ginagawa ang Diyos para i-provide sa atin yung lahat ng ating mga pangailangan, yun daw ay mga reason kung bakit ibinibigay natin o inilalagay natin ang pag-asa natin sa Kanya. Kasi siya lamang ang may kakayahan, kapangyarihan na magsagip sa atin. Hingga sa lahat, siya lang lamang ang Panginoon Diyos na nakapagbibigay o nagdudulot sa atin at nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangailangan. At yan din ay ang reason bakit inilalagay natin ang ating pagtitiwala at ang ating pong pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Other godly source of hope, no? Meron, sabi po ni Paul dito, sabi sa ating aralin, meron ding mga sources of hope, no? Godly sources of hope. Ano ito mga godly sources na pinanggagalingan din ng pag-asa natin? Sabi po ni Paul sa Romans 15:4, for whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of scriptures we might have hope. So dito, one godly source of our hope is the scriptures. Yung pag sinabi nating scripture, yung salita ng Panginoon, yung Biblia.
Lahat daw ng isinulat, sabi doon, whatever was written in former days, nung lumang tipan, was written for our instruction. So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ang nag-i-instruct sa atin. Para bang isang guro na nag-i-instruct sa mga tinuturuan niya. Gayon din naman pagdating sa salita ng Panginoon. The word of the Lord is our instructor. God is instructing us by means of His words. No? Doon tayo tinuturuan, doon tayo ini-instruct ng Panginoon. Sabi doon that through the endurance and through the encouragement of Scripture, we might have hope. Bakit tayo pwedeng humugot ng pag-asa sa salita ng Panginoon, sa Biblia at sa Scripture? Kasi sabi doon, yung Scripture ang nagbibigay sa atin ng endurance, ito ay nagbibigay sa atin ng encouragement so that we might have hope. So, kapag meron tayong endurance para magpatuloy, mag-persevere, no? Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kapag may encouragement tayo, 'di ba? Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa din. Now, where do we find endurance? Where do we find encouragement? Sabi po ni Paul, we can find endurance and encouragement in the scriptures, in the Word of God, in the Bible, mga kapatid. Itong Biblia ang nagbibigay sa atin ng endurance para magpatuloy upang patuloy na magkaroon ng pag-asa. Itong nag-i-encourage sa atin, nagmo-motivate sa atin para magpatuloy upang magkaroon ng pag-asa. And then the last, before we end, yung Philemon 1:22, sabi ni Paul kay Philemon, at the same time also prepare a place for me to stay, for I hope that through your prayers I will be given back to you. So prayer encourages hope in God. Kapag maraming nananalangin sa atin, kaya hindi tayo magtitigil sa ating prayer meeting when we pray for one another, when we are praying for our church, when we are praying for our pastors, when we are praying for our leaders, when dito makita natin prayer encourages hope in God. Ito yung nag-i-encourage para magkaroon tayo ng pag-asa sa Diyos. Kaya napakaganda dito, no, that we put our hope in through our prayers. No, kaya nga walang tigil yung ating pong mga prayers because yung prayer ang nag-i-encourage sa atin upang magkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po mga kapatid yung prayer sa ating buhay because prayer encourages hope in our God. So I hope and I pray that we are able to have that proper understanding mga kapatid, no? Bakit kailangan natin na mayroong pag-asa, saan tayo iseset natin yung pag-asa natin, no? Saan tayo huhugot ng pag-asa? Saan ba magmumula yung ating pag-asa? And I believe, sabi nga natin kanina, the first and foremost that we need to put our hope into is on our God and our Lord Jesus Christ. Put your hope always on the promises of the Lord, no? Sabi nga natin doon kanina that we will always put our hope on the promises of our God. Put your hope on the timely care of the Lord. Always set your hope on the return of Jesus Christ, on the coming of Jesus Christ, and at naman yung mga darating pa na sinulat sa kasulatan ng ating Panginoon. And bakit ba na kinakailangan na mayroon tayong hope? Ano yung reason that why we are putting our hope in God is because of His love, because of His faithfulness, sa mga ginagawa niya sa atin, no? Yung mga pinoprovide niya sa atin, ito'y dulot ng Panginoon upang patuloy tayo magkaroon ng pag-asa sa ating buhay. At higit sa lahat mga kapatid, yung Word of God, yung prayer ay napaka-importante upang ito po ay nag-i-encourage sa atin, nagdadala pa lalo sa atin mga kapatid upang patuloy tayo magkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. So let us now stop from here and let us now